di ba? Unsay kuan ini, unsay spiritual implication sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Okay, Balaam, mo ni sa igsoon. Atong nailhan igsoon si Balaam nga katong a talking donkey, di ba? Simple kayo. Naa siya'y kabayo sa ato, sa didto sa ilaha donkey, unya didto ni siya nailhan siya sa diha nga misulti ang donkey. Pero diha ta kutob, atong palagman igsoon pinaagi sa spirit of prophecy. Okay. Who was Balaam? By the way, kining atong pagtuon karon, this chapter from the patriarchs and prophets. So kung naa mo yung mga patriarchs and prophets, basaha igsoon sa meaning chapter, I think chapter 18. Ug unya nakabase kini sa igsoon sa Números 22 ngadto sa mga 24. Okay? So, unsay giingon mga kaigsunan? Salmo 17:5. Hold up my goings in thy path, that my footsteps slip not. Sa uban nga version mga kaigsunan, uphold my steps in your path, that my footsteps may not slip. Let us pray. Heavenly Father, we pause for a moment as we begin to study your words, the biography of Balaam and also Balak. O Lord, we pray that their story will make us a great lesson for all of us as we wait for your second coming. Bless each one of us, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Duha ka tao din igsoon ang nasentro sa atong pagtuon. Si Balaam ug si Balak. Now we will proceed to Balaam. Kinsa man ni si Balaam? Nagingon diha mga igsoon, si Balaam a non-Israelite prophet. So dili siya Israelites. Pero nahimo siyang propeta. Gidescribe sa igsoon sa chapter 22-24 of the book of Numbers, the fourth book of the Hebrew Bible, Old Testament, as a diviner who is importune for Balak. Si Balak, mga igsoon, hari sa Moab. Balaam, unsay kahulugan sa iyong pangalan? Hinumdumi igsoon nga sa unang panahon ang meaning sa imong ngalan, importante kayo. Karon igsoon mo, magpatakat lang tagpangalan. Di ba? Wa nagi kahulugan. Basta kay maayo lang kay paminahon, nya i-combine nato ning atong pangalan sa banag asawa, muna na atong anak. Pero sa unang panahon igsoon lahi kay in every name dunay kahulugan ug ang iyang kinaiya muhaom usab ni ana. Tanawa igsoon. Unsay kahulugan sa Balaam? Balaam is a boy's name of Hebrew origin with a meaning like destroyer of people. Ang ilingig, bati di ay siya. Sangahan palandaan, bati na Balaam. May tatog Balaan. Holy. Pero kay Balaam lahi man, mga kaigsunan. Ug ang meaning niya igsoon, destroyer of people. Manog, sa gani, manog, bungkag sa iyang katawan. Kung sukuan pa ni, kung babae pa ni, mo ni mo guba sa mga pamilya bang lipay kaning pamilya ako ni tintalon yang bana bigid maguba na ilang pamilya. Destroyer, intruder ba na bang kanang magpakuan-kuan gyud ba? Ang iyang mission is to muning ko sa yawa igsoon kana bang bungkagon ang pamilya mo ni sa igsoon, destroyer of people. But Balaam igsoon, an inhabitant of Mesopotamia, was reported to possess supernatural powers, and his fame had reached to the land of Moab. Ang nakanindot lang ning Balaam kay kini siya igsoon naa sa gitawag supernatural powers. Sa ato ba din kabutong kakita mo nang na mga pastor nga murag na anay gahumbang ingo kini pastora ko magampo ni may buong mi maayo man sakiton. Murag makabuhig patay. No, kung musikat kay igsoon kaning ana igsoon muna delikado. Kay murag nawa ang Ginoo ikaw na hinuoy gamahanan. Nakabat ko man igsoon nga mao ni si Balaam nalukop sa tibuok Moab nga kining tawhanan nga propeta sa Israel and non-Israelite dunay supernatural powers o kini nga iya nga fame igsoon miabot sa land of Moab. Miabot igsoon nga kining tawhana kung kinsa iyang panalanginan
Panalanginan sa Ginoo. Kung kinsa iyang tunglohon po sa Ginoo. Tanawa. Kung naa ka na nga power igsoon, ang mga tao ilugan ka, dire ka sa ako, abi. Ha? Panalangin ko, abi. Oh, kinaa kay gahom ni ana. Now, mauni sa igsoon, murag nang hambog na siya, og niining panahon na igsoon, naabot dito sa kambalak, na si Balak, mga kaigsunan, hari sa Moabites. Kontra sa Israelites, o sa Israel. Ug unya, ang hari ningon, was the king Balak, okay, Balak was king of Moabites and feared what the Israelites might do to him and his kingdom. Balak hired Balaam to come and pronounce a curse upon the people of Israel. Di ay plano. Kay katunggali man sila kung sa Tagalog pa. Awayon sila. Moabites and Israelites. Ingon ang hari. I-hire na to ni si Balaam. Ha? Nga atong dadun dinhi, atong panganion. Unya, ang iya yung trabaho, ang iya yung himuon, tungluhon niya ang iyang mga katawhan, ang Israel. Kay nahadlok siya, nga basin unya, pildihon na po sila, kay gani ang Israel, gipanalanginan yun ug maayo sa Ginoo. Gihire niya, tanawa ho, Balaam knew, yung siya, si Balaam nakabalo siya nga, that his course could not harm Israel. God was on their side, and so long as they were true to Him, no adverse power of earth or hill could prevail against them. Ingon si Balaam, actually, dili man ko ingon si Balaam ba? Kung ang mga katawhan sa Ginoo, kung nagsunod gid sa kasuguan sa Ginoo, panalanginan sila. So mas kintunglohon pa nako sila, dili gyapon sa tunglohon sa Ginoo, kay their blessings dunay kondisyon na sa Ginoo nga if you will remain to me and obey my commandments, you will be blessed. Sumurag na intriga sa iksyon nga, ug ako lang sakyan ang hangyo sa hari. Nga muadto lang ko dito, unya magpakaroingnon ko nga tunglohon sa Ginoo kining Israel. Anyway, kung magtarong sila, di man tumuabot ang akong tunglo. Mo na siya ang no? But his pride was flattered by the words of the ambassador. Ambassador gikan sa Moabites, gikan sa kang Balak, he whom have blessed is blessed, and he whom has cursed is cursed. Ang problema kay nakaabot pa ni sa iya nga, nag-ingon ang mga ambassadors ito sa Balak nga, lahi ra gyud ka Balaam. Ang imong tunglohon gyud sa Ginoo. Ang imong ingnon nga panalanginan gyud sa Ginoo. Munang kuhaon ka namo, bayran ka namo. Nawa igsoon. Dunay 7 ka mga leksyon nga atong makita, atong matun-an mga kaigsunan dinhi sa atong pagtuon. By the way, akong pasalamatan si Brother Ryan. Nakapalit na gyud siya bag-o nga kamera. Salamat kayo sa atong sponsor sa live stream. Tulo na atong kamera igsoon, natay pang anggol din mga kaigsunan. Praise the Lord. Salamat kayo diha. Nindot na kayo. Ako nakitaan sa atong live stream sa Facebook o sa YouTube. Murag tinaw na kayo atong naong. Sa una magud murag blurred ba? Blurred ba kay kapitulo? Siguro wa tay eyeglass mga kaigsoon. Now, 7 ka mga leksyon, mga igsoon. Ato makita, number 1, Balaam was bribed by costly gifts and prospective exaltation excited his covetousness. Gibribe siya ba? Kanabang, Brad, murag na kay talento sa pag-ampo, be? Ampo ilagini ang kuan, kini akong kontra ba? Kini akong silingan, Brad, kontra gyud kay ini. Ampo ina nga mamatay na iyang hayop ba? Manakabaws ko niya. Tagaan ti ka kwarta. Usa ka barita nga bulawan. Na kung ikaw makanungog din na, kinsa may di ka na bulawan. Di mo adto ka, mauni sa igsoon. Gibribe siya nga, come to me. Ug unya, taga-anti ka og mga bulawan, mga regalo. Naabay sa ato, naapulis ubang mga tao sa ubang lugar. Bravery. Pero nalipay na tayo igsoon, kay naay mga tao karon igsoon, naay mga sa gobyerno karon igsoon, o sa ganyan sa gobyerno karon nila nga, no gift policy. Diba? Wala na mo hatag-hatag ka ng, sana ka ng mga tips, o wala na. No! Kay maglikay ta. Pero ang uban, ay lang ipakita, diri lang ibutang sa kuan, ilawom lang. Kaya ang kamera, makita antas kamera. Di ba? Madakpan ka igsoon. Ipasulupit lang din naman ka igsoon. Na ay mga inga nagipundi, malikayan mga igsoon. Kay sa unang panahon na alala. Tungod sa panginahanglan, tungod kay gusto tang madato. In the night season, the angel of God came to Balaam
with the message, giingnan siya sa anghel, thou shall not go with them, thou shall not curse the people. Giingnan sa anghel, ay kung naay mo anhin din nga tao, nga i-hire ka dito sa ni Balak sa Moab, ayaw pagkuyog nila, ug ayaw sila tungluha. Klaro kaayo ang sulti sa anghel. So si Balaam nitubag, said to the servants of, kay gipadadaan man siya ngadto sa humana sa katong pagkagabi, nag-ingad to na pud ang mga sulugoon ni Balak, ni King Balak, mga ambassadors. Ingon si Balaam, nitubag siya sa mga sulugoon sa ni Balak, if Balak would give me his house full of silver and gold. Ingon siya, kung si Balak muhatag kanako og daghang mga bulawan, mga silver and gold, then I will go. Wadto ko. Pero giingnan siya daan, Numbers 22:20. God came to Balaam at night. Muna kagani ha? Miabot na po dito ang Ginoo kang Balaam. Sige, if the men are come to call you, rise up, go with them, but only the word which I speak to you that ye shall do. Ang Ginoo na po bingon to, sige, kung naa magimuan na si mga Balaam, kuyogis lang ito. Pero sultian ti ka, ang imong isulti dito, kung unsa rin akong gisulti, ayaw pagsunod sa hari. Unsa imong isulti? Panalangini ang ako mga katawan. Bless them. Ayaw sunda ang hari nga tungluhon. So, gipakuyog na po siya. Tanawag, so nagduha-duha na siya. Siya nga, wadto ba ko dito? Dili. Naglibog sa ikson. Kining ofiran kay isog daghang kwarta. Unya, kung asa imong sundon, mabutang ba ka sa lang-alang. Naglibog siya. Number 2, tanawa, ang leksyon sunod, number 2. Balaam loved the wages of unrighteousness. Ang problema ni Balaam kay he loves the wages of righteousness. Kanahan gid siya katong bayad sa mga pagkadautan. Unrighteous. Kanahan siya igsoon, the sin of covetousness, which God declares to be idolatry. Mauna ang iyang gusto, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Buzor, who loved the wages of unrighteousness. Tanawa igsoon, unsay tintal sa yawa. It was this that caused his ruin. The tempter is ever presenting worldly gain and honor to entice men from the service of God. Mga igsoon, atong iampo. Hangyo ko sa atong mga diakono, atong ipadulduol, yan ang electric pan kay murag init-init na din mga igsoon. Tanawa igsoon, ang offer sa yawa mga igsoon, nagpresentar siya og worldly gain and honor to entice men from the service of God. Unang dili ka makaingon igsoon nga naagyoy mga anak sa Ginoo, mga igsoon iampo gid may igsoon mga pastor, mga ministro, mga pangulo, elders nga dili ta madala niini. Kay ang yawa igsoon mo presentar og worldly gain and honor, presenting, enticing silver and gold. Datuon ka, pasikaton ka, aron lang nga musimba ka ug mawala ang imong pagserbisyo. Thank you so much. Diya sa Ginoo. Now, when the messenger reported to Balak the prophet's refusal to accompany them, they did not intimate that God had forbidden him. Ang mga sulugoon sa hari, giingnan si Balak nga, murag di man mo ani si Balaam, naglibog pa siya. Tanawaon sa pagigihaylo ni Balak igsoon, supposing that Balaam's delay was merely to secure a richer reward, the king sent princes more in number and more honorable than the first, with promises of higher honors and with authority to concede to any terms that Balaam might demand. Ang pagyod ba kung imong gipadaghanan pa yun, gipadadag mga prinsipe dito, unya giingnan pa yun, higher honor I will give him. Higher honor with authority to concede to any terms. Walay termino. Basta mo anhi lang siya ug iyahang tungluhon ang mga Israelitas. Balak's urgent message to the prophet was, let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me. For I will promote thee unto very great honor, and I will do whatsoever thou sayest unto me. Come therefore, I pray thee, curse me these people. Nagpakiluoy itong hari, nganhi intawon ka Balaam,
Kay bisag unsa imong gusto, i-promote ka into a great honor. Himuon ti ka siguro nga prinsipe din sa Moab, next to me. Grabe. Unya, walay termino-termino. Ang musunod na ko nga hari, ikaw na po ako itudlo gyapon. Now, grabe igsoon nga tentasyon mga igsoon. Hinumduman na to mga kaigsunan, nga kining mga Moabites were a degraded, idolatrous people. Nagsimba ni sila mga Diyos-Diyos na yan ang Ginoo sa Moabites. Idol worshippers sila igsoon. Pero naay tay bantayan igsoon. Yet according to the light which they had received, their guilt was not so great in the sight of heaven as was that of Balaam. Munang di ta mahibulong igsoon. Nga naay mga tao dinhi sa atong palibot nga nagsimba sila Diyos-Diyos. Pero ayaw sila pud sila gyud kanang tungluha. Kay ang kahayag nga ilang nadawat, mao pa na wala pa sa maabti sa kahayag. Pero sa panahon nga maabot na sila igsoon, diha na pud na magsugod ang judgment sa ilaha. Mao ni sa igsoon, mas dili kay bugat ang ilang sala bisag nagsimba sa Diyos-Diyos. Compare nimo kang Balaam. Kay mao pa tong kahayag ilang nadawat, di ba? Pero si Balaam na kay balo na gud siya, bisag dili sa Israelites pero nahimo siyang propeta na kay balo siya, mas ngilngig ang iyang sayop. Mo nagtawag, mas lisod og bugat ang atong sala nga nakaibaw na ta, unya tuyuan gid natong pagpakasala. Mas maay pud tatong wa pa ta kay balo, kay murag di pa kaito maay kanang bugat atong sala. Ha? Now, as he professed to be God's prophet, whoever all he should say would be supposed to be uttered by the divine authority. Kung ikaw magud propeta, ang imo untang isulti gikan ra gyud sa divine authority. Ang imong isulti. If you are prophet, because prophet are the mouthpiece of God. Mauna ang tingog sa Ginoo. Gikan dito sa Ginoo, di sa propeta, unya ang propeta na imong mupadayag dito sa mga iyang katawan. Maunay trabaho sa propeta. Now, pero but Balaam was determined to secure the reward. Ingon si Balaam, ako gitong dawaton ang offer sa hari. Sayang mo to. Ring tawag, kwarta na, naging bato pa. Mamilyonaryo na unta ko, bisag di ko mahari, pero kwarta gini. Di aigsoon, tarawa. Number 3, Balaam was blinded to the heavenly interposition and knew that God was obstructing his path. Sikrito siya igsoon. Anyway, na may kuman sa Ginoo nga, sige, adto lang na ito. Pero ayaw sulti. Ayaw paminaw anang naghatag si imong kuan kwarta. Kung unsa kong isulti, mo imong isulti dito. Pero lahi siya igsoon. Balaam was blinded. Murabag nabutaan na siya sa mga langit nun. Kay ang iyang una-una, determinado siya nga kuhaon gitong offer sa iya. Sayang promotion gud to. Nya na pay pakapin kwarta. Ay man kaniya na. Si David baya igsuog si Solomon, nahaylo baya ini. Nakasala baya sila. Nindot lang kaya nakapangayog pasaylo. Pero naglunang sa sala, si David, si Solomon, nagpatakas. Oy, limang ka anang 700 ka mga asawa. Tulok, 300 ka mga kabit. Kinsa may, mo to ingon ni Pastor Golfan, nga ingon siya nga, ang mga babaidor, ingon mga, Pastor, si David bitaw, nakakasawa. Si Solomon po. Mga mo itong teksto, ha? Pero ingon ang Ginoo, sa unang panahon, dili na maong gusto Ginoo. From the beginning, dili na, tungod lang sa kagahi sa ulo sa akong mga anak, kanang pag-divorce o kanang pagbuwag, itugutan na lang na. Pero igsoon, maunay bantayan na ito igsoon. Tanawa, the man became expired and beating the ash, unmercifully proceeded. Kung imong makita igsoon, may sakay sa iyang asno, ugon niya, nagdali-dali na sa igsoon, kay iyag yung adtuon. Mga igsoon, pag ngadto niya igsoon, tanawa. But the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Kung mauni kasada mga igsoon, sakay sa kabayo, or donkey, wa sa kakita nga naay anghel dito nga nagdag espada. Nga di makalikay ang kabayo. Di makaani di makaadto dili kay usaraman murabag kanibang naay pader diri naay pader. Nasto nga ang anghel. Dili makita sa propeta nga naay anghel. Ang nakakita kinsa ang ash,
ang donkey o kining kabayo sa ato mo ay nakakita. Pagkita ni sa kabayo nga na ay nagsuko nga anghel, unya na ay espada. Ang kabayo di gid mo, di gid. Tanaw ra gid kinsay makakita sa kanang mga dili ingon nato? Kana ba yung mga hayop? Ang iro ba yung muuwang niyo? Nay nakita ning iro. Tanawa. Tanawa gid. Kanang na mga kalamidad, ang mga hayop, kinsay una nga misud sa arka, ang mga hayop pa ya igsoon. Ang mga tao, di na tinuod. Pero pag ingon sa Ginoo, panood na mo sa arka. Tanawa ra gid, mas maluwas pang hayop nato. Kung ang atong hunahuna pirmiles mga pangwarta, soon, luwas pa ning hayop, mga hayop. Kana atong mga iro ang atong maluwas pa na igsoon. Makakita sa mga langit nun. Kita igsoon, di ta kita sa mga langit ng butang. Kaya ang atong mga mata, ang atong hunahuna, pangwarta, kwarta. Sige lang tagpangwarta. Maunay si Balaam. Suko siya, yung bulan, nakatisting mo ka. Dali ka, di man, buang siguro ni. Sorry ha? Nga naman ka ni? Kaya sa Biblia yung nadilit na ingon og buang, di ba? Ingon siya, naglagot siya sa, nagdali baya ko. Kaya na ako'y rewarded daw. Pero meron niyang bunal sa, tara, puting Luis, donkey ito. Ang donkey, di man niya makabalos. May tag-iigwad ka niya, igwad yung tagkakaroon. Di man niya makaigwad, iso kay buutan ng mga hayop. Ay, buutan kayo mga hayop. Di yan, bunalan. Sakit. Ikadua, di yan, ikatulo. Mga igso, tawo, the animal saw the divine messenger. Ang hayop nakakita na anghel. Di kumuadto, kay kumuadto kumamatay ka. Na espada. Ang kabayo o kiniigsoon, giiyang giprotektaran iyang amo. Di lagi kumadto balag imo kompatyon, di lagi kumadto kay mamatay man ka. Ako pod mamatay po ko. Naay anghel. Mura bag katukang adan bagang iba nga human nakasala sila. Naay anghel dito sa Garden of Eden. Nga 24 oras sa kaning ana nga di makasud siya ang balik sa adan sa iba. Mao ni nahitabo mga igsoon. Nanawa. Nakakita ang hayop who was unperceived by the man and turned aside from the highway into field. Wala gid mo adto ang ikaupat nga leksyon. Balaam rage was unbounded, and with his staff he smote the animal more cruelly than before. Anang more cruelly than before. Grabe gini. Bilangis ba? Gali naghuna gid si Balaam nga patyon lang niya tong hindi man tumulakaw dito. Iyan lang tong patyon iyang donkey. Yang kining asno. Pero ang Ginoo, God now open its mouth. Kaya di man makasabot. Wa man gid mapakita ang Ginoo sa iya kay nabutaan man siya. Giablihan ang unya ang kabayo o the dumb ass speaking with a man's voice. Misulti na. Nawa. Ingon ang donkey. But was rebuked by his iniquity. The dumb donkey speaking with man's voice forbade the badness of the prophet. And the Lord opened. Muna gi-open na ang iyang baba. Unya ingon siya ang donkey, what have I done to you that you have smitten me 3 times? Ingon ang donkey in town, unsa may akong nahimo in town nimo? Ingon nahimo mo kung kulatahon din eh. Isakay pa gani ka na kung kulatahon pag kayo nimo. Ha? Furious at being thus hindered in journey, Balaam answered the donkey as he would have addressed the intelligent being. Tanawa ra gyud. Wa gani siya mahibungan ng insulti na. Nakalimot na siya. Iya pong gitubag. Isa nga, alangan, nganong di man ka mulakaw. Nga nagdali man ko. Mura po siya nakikistorya gyud kanang tao yang istorya mga kaigsunan. Tanawa ra gyud, basta di ay ka ng atong hunahuna pangwartan lang gyud. Murag mabuang na taigsun, makikistorya na lang kasayop. Kaya nabutahan ng tas pangwarta. Gusto man kitang magdato, gusto man tang mag-promote gid igsoon. Ha? Mao ni mga kaigsunan, nakikistorya na lang siya sa donkey. Ha? Balaam said to the donkey, because you have mocked me, I would dare wear a sword in my hand, for I now had killed you. Imo man kong gibuang-buangan. Oh, na ako'y sword po ko. Patyo na lang tikan nakiha ka. Di man ka maminaw na ko. Ha? Pero igsoon, giingnan siya. Niyan ang panahon na nagpakita ng anghel. Didto igsoon mihapa ang propeta.
Here was a professed magician on his way to pronounce curse upon the whole people with the intent to paralyze their strength, while he had not power even to slay the animal upon which they rode. Kung imong makita, the eyes of Balaam were now open. Kinsay nag-abli sa mga mata, kay nabutaan man siya sa mga pangwarta. Ang Ginoo, ang anghel, giablihan na lag-ahat. Ingon ang anghel ba, ikaw ba nabutaan, nagigas pangwarta? Sige, ablihan tari, giablihan mga kagisunan. Nakitaan niya ang anghel dito, isog kay nagdaog ka ng espada. Dini niya nasabta, no? And he beheld the angel of God standing with drawn sword ready to slay him. In terror, he bowed down his head and fell flat on his face. Dito kasabot siya. Siya maudi ay nga wagin mo lakaw niya akong rangki. Kinaanay anghel. Kung ipadayo ni siya, patay niya akong rangki. Mihapa siya sa Ginoo, sa anghel sa Ginoo, pasaylo ako. Wa ko kakita nimo, kinabutaan ko sa mga pangwarta. Gusto ko nga ma-promote, gusto ko nga madato, gusto ko nga magilaryo. Nuwa na ko kakita sa mga langit ng mga butang. Mga kaigsunan, mihapa siya. An angel said to the Lord, and the angel of the Lord said to him, "Why have you smitten your donkey these 3 times? Behold, I went out to stand with you. Because the way is perverse before me, and the donkey saw me and turned from me these 3 times. Unless she had turned from me, surely now also I had slain thee and saved her alive." Tanawa igsoon. Nangayo siya pasaylo, ingso. Balaam owed the preservation of his life to the poor animal that he had treated so cruelly. Kung sa ato pa ito, murag nakigistorya na pag-utro, isa nga, dangki pasayloan ko. Ikaw da ay nagluwas akong kinabuhi. Sa iluwagi ko. Mga igsoon mo ni so. I was so blinded by covetousness and ambition that he could not discern the angel of God visible to his animal. Mga igsoon na inindot kayo nga mga leksyon na tumakuha. The God of this world hath blinded the minds of them which believe not. 2 Corinthians 4 verse 4. Ang Ginoo nining kalibutan na gibutaan ta igsoon. He blinded us. Our minds was blinded. Labi na gyud kung wa na kay pagtuo sa Ginoo. Kaya ang imong Ginoo ang ato ng mga bahandi. In whom God has this word that blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Na igsoon. How many are thus blinded? Pila ka sa ato igsoon nga nabutaan sa mga langit ng butang. Ang uban gani dili na mag-worship. Kay gikan sa kanang trabaho kapoy na kayo. Kamo na lay worship na. Unya murag di na kaganahan pud worship kanang kapoy kay ka. Di na kaganahan oy. Kanang hago kay ka. Di na kaganahan. Blinded usay mabutaan ta igsoon. Unya we cannot discern that God and his angels are against them. Like Balaam, they are angry to those who would prevent their ruin. Unya masuko na ta. Tanaw ra guna kana mag-away unya kana bitong sa puton kay ka. Di man ka makakuan si mga asawa, ang imong pahimungtan ang mga iro o mga iring si imong balay. Sa amok ng iro, pasikaran ang mga iro igsoon. Ang iro igsoon managod ito kay nasuko na ang bana, nasuko ng asawa. Mao ni sa igsoon, we are blinded igsoon. Unya ang pahimungtan ang mga hayop na lang nato. Kay di man makabaw sa ato. Di ang tanawa igsoon. He who will abuse animals because he has them in his power is both a coward and a tyrant. Klaro nga pag-istorya. Kadtong mga tao nga muabusar sa mga hayop. Nasukok lang ka sa imong nalang kay gisaputan ang pahimungtan nimo imong iring. Ang pahimungtan nimo imong iro, ang imong baka, ang imong kabaw, imong kabayo, imong sumbagon kay naglagot ka. Ingon nila igsoon, you have that power. Pero ingon din na, you are coward. Coward means talawan ka. Pero nga nung tyrant man, kay na ay mga talawan nga tao nga kanang oppressive ba. Di man siya makasukol siyang asawa kay kung itong sukol mo to. Sa diri lang kinila ng kanding, kinila ng kabaw. Ala, ang iro inton wag labot. Ang iro igsoon gipahimungtan mga igsoon talawan din ni mga tawhana. Naaba na sa ato, naa igsoon tanaw. A disposition to cause pain whether to our fellow men or to the brute creation is satanic. Mga ikopasaylo, kadtong mga tao nga
abusaran ang ilang katungod ba, ang ilang pagkas. Sila may amo atong mga iring, mga sa kabayo. Unya abusaran. Bunalag maayo, sige, tamaran, sige, lakaw lagi. Ingon sa dina, satanic nga kinaiya. Mga igsoon ang mga hayop na igsoon, ayaw na pahilaka ito mga hayop. Ay, iro na mga hilak ang iro mga kaigsoon. No? Few realize as they should the sinfulness of abusing animals or leaving them to suffer from neglect. Ingon din na, He who created man made the lower angels also, and His tender mercies are over all His works. Mga igsoon, kining atong mga iro, mga iring, mga kabayo, mga kabaw, kanding, karniro, sa pa imong mga hayop, manok. Ang uban apay mga rabbit, sa pa mga silang gusto mga ingon din na, panggaan din na, ayaw pa sakiti. Kung mukaon ka na, kung muihaw ka na, panangits Ginoo, kini usa ako ning ihawon. Ya sultidan tong imong manok nga imong ihawon nga. Ihawon ti karon kana mga ilong ko pasaylo gulgulon ti karon. Ana, nay uban mo ihaw nga largol. Nya ilat ang manok kakita ko na mga igsuon nga magkirik-kirik ang manok. Brutal kay bitaw pagkakuan. May puning mga karniro. Ang karniro igsuon pa yung ihawon ti ka ang karniro magtuturan ng luha. Magpatara. Mga igsuon mo ni. Kay kung atong abusaran ang mga hayop, ang hayop na igsuon, maunay makakita sa mga langit ng butang. The Lord is good to all. He has compassion, all He has made. Gibuhat mo na sa Ginoo. Ayaw pa si mga igsoon. The animals were created to serve man. Hinumdum igsoon. Gibuhat sa Ginoo ang mga hayop para mo serbisyo na to. But He has no right to cause them pain by harsh treatment or cruel exaction. Ano? Ang mga hayop gibuhat sa Ginoo aron mo serve na to. Wala tay katungod nga ato silang pasakitan. Mga kaigsunan, pareho ni Balaam mo. Tanawa karon viral ba sigsong kini mga ero ako nang gitanaw to. Pila ka million ang nag-views nini. Kadto bitaw nakakita mo anak nga nakasa ni iyang gamay nga iyang anak kay gikit-kitong kadto bitong wire nya ingon to ang kap bunalan nakini kana bunalan niya. Ang inahan igsoon nga pag anak panalipdan gid niya. May buong kang boy, kano man yung mga iro, mura magtao. Na, kini mo. Si Elder Noe dito ganyan First Divine, na siya iro, katong iyang iro ginadali ng gamay, nga inig-worship nila. Inig-thank you Lord. Ang katong si Kankan, mulok siya dito, niya, mag-thank you Lord po. Lima ka na. Mag-worship po ni mga hayop kita, marang nakalimut na tag-worship mga kaiksuna. Nag-ampo yung amo, ampo pong iro. Labi na kako itong matrain mga kaigsunan, no? It is because of man's sin that the whole creation groaneth and traveleth in pain together. Mga igsoon, sa pag-igsoon, kining gitawag mga kabaw, suffering and death were thus entailed not only upon the human race, but upon the animals. Ha? Uy kayo, yung makita igsoon ang kabaw, kabahin gina. Gani ang uban di mo kaog kabaw. Uy, kabaw, hindi ko mukhaon ng kabaw, maluoy ko ng kabaw kay maumunay mo daro in town. Uy, kabaw, kabayo, baka, na, iring, oh. Many do not realize that their cruelty will ever be known because the poor, dumb animals cannot reveal it. Iring, gitigbas, igsoon, kasi siguro, hungkaban kang dako, na yung mga ingana, bitaw, masuko ka, labi, ang imong paksyo, igsoon, pag o pagkakaigika ka ng iluto niya, nga nung gihungkab puta imong paksyo, kay di man puta manghatag sa iring yun. Yun lang iring, bantayan ko na maluto na kay kaunong ko na. Pero kung imong tagaan po na, Ming, lutuan ti kaming hamon, imo Ming. Unya, ayaw na pagpanghungkab din na, sultian na gini mga hayop. Muna imong bahin ha, ayaw na, bantayin noon eh. Natay igsuon nga, na iyong bag din eh, ingon niya, wala kawag ko ron ha, bantayin ni ang bag. Uy, ang iro, si Kankan, ang iro mag-atubang dito siya bag. Yan ang ganyang bag. Mga kiksunan. Sultian ra gyud na sila. Bisan pagkat ko mga ilaga, kini mga ilaga bitaw mangutkot sa atong mga kuan. Nganong kutkuto ni atong mga sinina. Kay brutal pa kita sa mga ilaga, kita ilaga, pati na ilaga, pati na. No, ang ilaga bantay kutkutong ko na. Ang imo di ang buhaton, sultian iampo.
Ginoo kining mga ilaga Ginoo ayaw intaw ni pakutkutas ako mga sina, mga bag-oy ako mga sina, Ginoo mga Amerikana na badlungan ni sila Ginoo nya. Amiguhang mga ilaga. Pakana ay para ni sa ilaga ha, inyuhan ni mga ilaga. Na. Dili gi ka pasipadaan. Pero kung kita kag ilaga, di mo din puntiyo, pang! Basta nga ilaga, kirig mga ilaga ison. Kit ang kas ilang hari-hari, bantay lang ka, brutal kay kahana. Mao ni mga kaigsunan. Baslan kay mga sa mga hayop. Oh? But could the eyes of these men be opened as they were those of Balaam? They would see an angel of God standing as the witness to testify against them in the courts above. Kung ablihan lang unta sa Ginoo ang atong mga mata, sa panahon nga imong harason, imong abusaran ang mga hayop nga naa sa imo, makakita ka nga naay anghel nga nagtindog dito, nag-record, ikaw nakasala ka. Imong gipatamas-tamasan ang mga hayop. Naay anghel. Oh? A record goes up to heaven, and a day is coming when judgment will be pronounced against those who abuse God's creatures. Grabe. Samot na gud igsoon. Oh? Samot na gud mga igsoon kung ang mga tao ang atong pasipadaan. Ingon din ha igsoon, pagkabati ni Balaam, ingon siya, when he beheld the messenger of God, Balaam exclaimed in terror, I have sinned. Ingon si Balaam, nakasala ko. Ingon siya, mubalik na lang, I will get me ang back again. Balik ko. Ikapito o katapusan. The fate of Balaam was similar to that of Judas, and their characters bear a marked resemblance to each other. Ang kinaiya ni Balaam pare-pareho ni Judas. Nagserbisyo nga to sa Ginoo, unya nagserbisyo po sa kitawag Mammon of the God of the worlds. Mga igsoon, tanawa. Kung brutal gani kasi mo mga hayop, may tendency pod nga makapasipa po kasi imong bana, imong asawa or mga anak. Pila ka buok mga asawa igsoon nga nagka-black eye. Di ba? Yung maghilak, mga igsoon bisag kung saon pa na igsoon, bisag dako pa kanang babae imong asawa, ikumparar sa imong kusog basig niwang ka, pildi gihapon kag kusog kanang imong asawa. Ayaw gid itaw na suntok ka. Kay daghan imong kontra. Kontra kas gobyerno na may women's abuse, di ba? Kanang mga bawsi. Makitaan po ka, ilhan ka ang mga ginikanan na masuko na igsoon. It is a perilous thing to allow an unchristian trait to live in the heart. Kining mga tao di ay mga bana, mga asawa, mga anak nga mudagmal sa ilang mga inahan, mudagmal sa ilang mga asawa, unchristian trait na siya. Dili na kinaiya sa Kristiyano. Nga igsoon. Ang uban ni ana igsoon tanawa, mga bata. Ang bata in taon kadi man makasukol. Sumbago ng bata. Black eye ang bata. Iyahang anak nga bay naghilak. Sumbag kong papa. Bunalan ko nakasama ng ikaw niya. Sumbag hilak mga igsoon. Di man makabawas na sila. Unang uban magpingon lang. Bantay lang ka pa, mudako lang ko pa. Tay lang iko ka pa. Dako lang iko kana makasukol ako nimo. Tay lang ka man magdumot ng mga bata. Kaya usahay magsalig man ta sa atong pagkaginikanan. Ako'y amahan. Sige. Yang atong anak in town. May lag makaanak ka nga buutan nga makasabot gani nagingon ang propesiya igsuon. Pwede man tang mubunal sa atong anak. Kanang ito corporal punishment pero pasabta usa sila nga nakasala sila. Ayaw pataka og bunal, pahap-a sila. Lubot mo ibunali. Ayaw bisag asa, pilakbok na nga matay nga mga bata. Nga nagpatakal ag bunal ang ginikanan. Mga isundili man na fraternity. Nga ang uban ng ginikanan, nga mura nagfraternity, padul, basta ang bata, pag muapil o fraternity nga, muapil ko kay naanad ako sa mong balay, sige bunal din. Mga iso nga naman, sa balay nga daan, padol na dito mga kaigsunan. Now, tanawa igsoon. The only safe course is to let our prayers go forth daily from a sincere heart as what King David did. Nakasalaman si David. Pero ingon si David, Ginoo, change my heart, oh God. Bag-uha akong kasing-kasing. Daily from a sincere heart. Nakasala man tayo igsoon, pero atong pangayuag pa sa Ginoo. Hold up my goings in your path, that my footsteps slip not.
Psalm 17:5, mga kaigsunan. The king will reply. Ang hari sa mga hari, moingon sa tuwa, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters, of mine you did for me. Matthew 25 verse 40. Katapusan, mga kaigsunan. Lay not up yourselves treasures upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through or steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Matthew 6:19-21. Heaven will surely be worth it all. Mga igsoon, I hope and I pray nga dili ta mabutaan sa mga bulawan, mga salapi dinhi. Mga promotion, dili unta na mo bara sa atong mga hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong mga mata. Unta pirmi ta makakita og mga langit nung mga butang, mga kaigsunan, kay mao kanay handom sa Ginoo. Mga kaigsunan, to close our worship this morning. Kung nakasala man ta, sama ni Haring David, O Lord, daily, bag-uha ko, limpyuhi ko, mangayo tagpasaylo. Kung nakapasakit kasi mong anak, pasaylo ako na. Kasumbag na ko di mo, pasaylo ako na. Kay mo abot pa yung panahon, matiguang ka. Ingno na kasi mong anak, karon pa, tiguang na ka, ako. Sige! Sa, sunod ba kayo ta? Ikaw na po nga, ko nagdimusokuli mo na ako. Wala. Baslan ka, igso. Kung unsa imo hanggi pugas, imo ba yan ang anihon, mga kaigsunan? But for those parents who are lovable, mahigugmaon kay sila mga anak, inigkatiguang nimo, higugmaon po ka sa imong mga anak. Kuyugan ka pa, sa imong pangayoon pa. Kaya naman, imong gibuhat ang tanan nimong buhat sa imong anak. Mga igsoon, niningtak na, I hope and I pray, nga ang kinabuhi na Balaam, atong tagaag dakong pagtagad, atong i-aplikar sa itong una, Ginoo, tabangi ko, nga dili ko maparihan ni Balaam. Makakitaon ta kog mga anghel, tungod kay akong mga mata, akong kasing-kasing, wala na sentro sa mga langit, mga kalibutanong butang, promotion sa padina. But my eyes is centered to Jesus. God's blessings be upon us. Happy Sabbath. Please join our fasting and prayer today. God bless you.